Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Basahin po natin ang ating mabuting balita sa araw na ito. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Marcos, chapter 2, verse 13 hanggang 17. Papuri sa iyo, Panginoon. Muling pumunta si Jesus sa baybay ng lawa ng Galilea. Sinundan siya ng napakaraming tao at sila'y tinuruan niya. Nagpatuloy siya ng paglakad at nakita niya si Levi na anak ni Alfeo. Nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumindig naman si Levi at sumunod. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay kumakain sa bahay ni Levi, nakisalo sa kanila ang maraming publikano at mga makasalanang sumunod sa kanya. Nakita ito ng ilang eskribang kabilang sa pangkat ng mga Pariseo at tinanong nila ang kanyang mga alagad, bakit siya sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan? Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot, "Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Nakalimutan kong pag-aralan kung ano ang tamang pagkabigkas nung Levi. It's either Levi or Levi sa Tagalog. Pero ang alam ko, Levi sa English. So itong ating mabuting balita ay tungkol sa pakikisalamuha ng ating Panginoon sa mga publikano at mga makasalanan, at ganun din ang pagkatawag kay Levi or Levi. At siya po ay si Mateo. Sabi dito ng mga eskriba sa pangkat ng mga Pariseo, nagtataka sila kung bakit nakikisalamuha ang ating Panginoong Jesus sa mga publikano at mga makasalanan. Kung iisipin nating mabuti, sila ang mga tinuturing nating mga dalubhasa sa mga makadiyos na bagay at kung ano pang dapat na gawin para maging banal. Pero nakakamangha din na itong mga taong inaasahan nating makakapag paliwanag sa atin o mga taong nakakaunawa tungkol sa mga banal na bagay ay ito pa ang hindi nakakaalam. Katulad nito na ano ba yung ine-expect ng mga eskriba. Ang ating Panginoon ay makikisalamuha lamang doon sa mga taong banal na. At kahit siguro sa ating panahon ngayon, kapag tayo ay nagkakaroon ng pakiramdam na tayo ay banal na, parang iniisip din siguro natin minsan na huwag makisalamuha sa mga makasalanan. Kasi
tayo ay napaka-banal na o kaya parang nandidiri tayo sa mga taong ah, makasalanan, yung alam natin yung buhay nila, the way na magsalita sila na hindi pino o kaya the way na kumilos sila ay magaspang. Siguro parang naaalibadbaran tayo o parang feeling natin mas nakakaangat tayo at dapat hindi tayo nakikisalamuha sa mga taong ganon. Pero iba ang pakikitungo ng ating Panginoon sa mga ganong tao, ganong klaseng tao. Katulad ng mga doktor o kaya manggagamot, lahat ng mga pumupunta sa kanya ay hindi yung mga taong mga magaling na o kaya walang sakit. Kadalasan ay ang mga pumupunta sa kanya ay mga may sakit at di niya pwedeng itaboy ang mga ito dahil ito talaga ang pinaka-mission niya o kaya career, profession. Ganon din naman ang ating Panginoon, ang kanyang mission ay ang magpagaling physically at spiritually ng sangkatauhan sa mga ating mga sakit physically, sa ating sakit spiritually, lalong-lalo na ang ating mga kasalanan para tayo ay patawarin. Ito yung hinahanap ng Panginoon na lagi nating mababasa dito na kahit isa man lamang na tupa ang nawawala ay kanyang hinahanap ito at iniiwan ang 99 ships para lang sa isa. At kapag nakita na niya ito ay nagagalak siya. Ganon din ang mga anghel sa langit. Kaya magandang pag-inilaya natin na kapag nakakaramdam tayo ng ganon na napaka-banal natin, napaka-matuwid natin, napaka-religious natin, magandang isipin natin o pagnilayan natin na ang mga taong hindi pa nakakaalam sa ating Panginoon ay mas lalong sila ang dapat nating abutin para makilala din nila ang ating Panginoon. Nang sa ganon ay magkaroon din sila ng pagkaunawa kung papaano ba ang talagang mamuhay ng tama at kaaya-aya sa ating Panginoon. Hindi lamang sa ating Panginoon kundi sa ating kapwa. Kaya yung mga taong makasalanan na hindi pa namumulat, nawa ipanalangin natin na tayo ay gamitin ng Panginoon na makatulong tayo sa kanila. Ang medyo mahirap lang na mga makasalanan na abutin ay yung mga taong alam nilang makasalanan sila at ayaw nilang talikdan ito. Yun ang mahirap na na tulungan. Katulad ditong mga eskriba, pakiramdam nila ay sila na yung tama. At kahit meron silang mga kasalanan o mga bagay na ginagawa na hindi naman tama, ay nagbubulag-bulagan sila. Ito yung mga taong mahirap ituwid dahil mataas ang tingin nila sa kanilang sarili at sila pa ang parang iniisip nila na dapat na sila talaga yung nagbibigay ng mga instruction kung paano mamuhay ng tama. Pero dito nalaman natin na hindi ganun ang kanilang pagkaunawa sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Maging katulad tayo ni Levi na kapag tinawag tayo ng Panginoon, we must follow.
immediately. Yun lamang po mga kapatid, at pagpalain po lagi tayo ng Panginoon. Amen.